tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong serye ng pag-atake mula sa himpapawid ang muling nagdulot ng malawakang pinsala sa gitnang bahagi ng Gaza City. Ayon sa mga nakalap na ulat mula sa mga lokal na awtoridad sa kalusugan, tinamaan ng Israeli Air Force ang Al-Mutakin Mosque na matatagpuan malapit sa gusali ng YMCA. Ang naturang pag-atake ay agad na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa isang Palestinian at nag-iwan ng mahigit 12 hanggang 20 taong sugatan. Ang insidenteng ito sa Gaza ay hindi lamang isang nakahiwalay na pangyayari sa larangan ng digmaan. Nagaganap ang mga ganitong pag-atake kasabay ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng bilyon-bilyong dolyar na tulong militar mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng panukalang National Defense Authorization Act o NDAA at iba pang karagdagang pondong pangkagipitan. Para sa mga mamamayang Pilipino, ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan ay may direktang implikasyon sa pambansang seguridad, presyo ng mga bilihin at kaligtasan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa mismong lugar ng insidente sa Gaza City, ang pagbomba sa Al-Mutakin Mosque ay nagdulot ng ganap na pagkawasak ng buong gusali ng sambahan. Hindi lamang ang mosque ang nasira dahil tinamaan din ng lakas ng pagsabog ang mga katabing toldang nagsisilbing pansamantalang tirahan ng daan-daang lumikas na pamilyang Palestinian. Dahil dito, daan-daang sibilyang nawalan na ng tahanan dahil sa mga naunang labanan, ang muling napilitang maghanap ng masisilungan sa gitna ng patuloy na panganib. Bukod sa pangunahing pag-atake sa Gaza City, naitala rin ang magkakasunod na pambobomba sa kampo ng mga lumikas sa Nusayrat na nag-iwan ng karagdagang mga sugatan. Ayon sa Gaza Ministry of Endowments and Religious Affairs, ang patuloy na pagpuntirya sa mga lugar ng sambahan ay lalo pang nagpapalala sa krisis ng mga nawalan ng tirahan sa buong rehiyon. Binigyang diin ng mga saksi sa lugar na bagamat nagkaroon ng babala bago ang mismong pag-atake mula sa himpapawid, napakaikli ng ibinigay na panahon upang maayos na makalikas ang mga pamilyang nananatili sa mga tolda. Samantala, lumalala rin ang tensyon sa sinasakop na West Bank kung saan dalawang magkahiwalay ngunit mahahalagang insidente ang naitala ng mga tagapagmasid. Sa nayon ng Abu Najim na malapit sa Bethlehem, inulat ng Palestinian Red Crescent Society na humigit kumulang 8 Palestinian ang napilitang lumikas mula sa kanilang tahanan. Nangyari ito matapos silaban ng mga Israeli settler ang kanilang bahay, sunugin ng isang sasakyan at mag-iwan ng mga nakasulat na mensahe sa mga dingding ng ari-arian. Sa kabilang bahagi ng West Bank, naglabas ang militar ng Israel ng mga panibagong kautusang militar sa lalawigan ng Jenin. Batay sa opisyal na pahayag ni Tarek Agbaria, isang opisyal na nangangasiwa sa usapin ng mga pamayanan sa Jenin na inilathala ng ahensiyang pambalita na WAFA, kinumpiska ng militar ang humigit kumulang 200 dunam o humigit kumulang 20 ektarya ng lupa. Ang lupang ito ay nakalaan umano para sa pagtatayo ng mga himpilang militar, mga kalsadang lumalampas sa mga pamayanang Palestinian at pagpapalawak ng seguridad ng mga kalapit na pamayanan ng mga Israeli settler. Upang mapanatili ang patas at balanseng pag-uulat, mahalagang suriin din ang opisyal na posisyon ng Israel Defense Forces o IDF hinggil sa mga operasyong militar. Karaniwang ipinapaliwanag ng IDF na ang kanilang mga pambobomba mula sa himpapawid ay mga tiyak at maingat na pag-atake na may malinaw na layunin. Ayon sa militar, ang pinupuntirya ng mga pag-atake ay mga sentro ng pamumuno, himpilan ng pagmamatyag, at mga pasilidad na ginagamit sa operasyon ng Hamas na umano'y nakatago sa loob o paligid ng mga gusaling ginagamit ng mga sibilyan. Gayunpaman, ukol sa partikular na pag-atake sa Al-Mutakin Mosque, kinakailangan pa ang karagdagang pagpapatunay at isang tiyak na opisyal na pahayag hinggil sa operasyon mula sa IDF spokesperson unit. Mahalaga ang pagkuha sa pahayag na ito upang malaman ang eksaktong dahilan at puntirya ng militar sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy na inaalam ng mga internasyonal na mamamahayag ang mga karagdagang detalye upang makabuo ng mas buong larawan ng pangyayari. Ang kakayahan ng militar ng Israel na magsagawa ng malawakan at tuloy-tuloy na operasyon ay may direktang ugnayan sa suportang nagmumula sa labas ng bansa. Batay sa komprehensibong ulat ng Cause of War Project sa Watson Institute ng Brown University na isinulat ni Linda Bilmes, William Hartong at Stephen Semler,
Naglabas ang Estados Unidos ng hindi bababa sa 17.9 na bilyong dolyar na tulong pangseguridad para sa Israel mula noong Oktubre 7, 2023. Kasama rin sa pondo ang karagdagang 4.86 na bilyong dolyar para sa mga kaugnay na operasyong militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan tulad ng pagpapatrolya sa Red Sea. Ang malaking pondong ito na nagmumula sa Estados Unidos ay nahahati sa iba't ibang estratehikong paraan ng pagpopondo. Ang pinakamalaking bahagi ay ang Foreign Military Financing o FMF na nagkakahalaga ng 6.8 bilyong dolyar para sa pagbili ng mga makabagong sistemang pandepensa at amunisyong gawa sa Estados Unidos. Kasama rin dito ang 4.5 bilyong dolyar para sa mga sistema ng depensa laban sa misil na ginagamit upang muling punan ang mga interceptor ng Iron Dome at David's Sling, kabilang ang 1.2 bilyong dolyar na nakalaan para sa Iron Beam Laser Defense System. Bumuo rin ang Estados Unidos ng iba pang paraan ng suporta tulad ng Presidential Drawdown Authority o PDA na nagkakahalaga ng 4.4 na bilyong dolyar. Pinahihintulutan ng PDA ang mabilis na pagpapadala ng mga armas at amunisyong direktang kinukuha mula sa sariling imbakan ng militar ng Estados Unidos. Bukod dito, naglaan din ng 1 bilyong dolyar para sa pagpapalawak ng produksyon ng mga bala ng artilyerya upang mapabilis ang paggawa ng mga bala para sa 155 mm kanyon na mahalaga sa mga operasyon sa lupa. Sa pamamagitan ng mga karagdagang pondong pangkagipitan at ng panukalang NDAA, naaprubahan ng karagdagang 14.5 bilyon hanggang 26 na bilyong dolyar para sa pag-aproba at paghahatid ng mga armas. Kabilang sa mga kagamitang ito ang mga bala at bombang ginagabayan ng may mataas na katumpakan, mga bombang tumitimbang ng 2,000 libra na kayang tumagos sa mga matitibay na gusali at mga tangke. Ayon sa pagsusuri ng Brown University, gumamit ang administrasyon ng Estados Unidos ng mahigit 100 maliliit na transaksyon sa armas na mas mababa sa halagang nangangailangan ng formal na abiso sa Kongreso upang mabilis na maipadala ang mahahalagang supply ng walang pagkaantala. Ang ganitong sistema ng tulong militar ay nagbibigay sa Israel Defense Forces ng 3 pangunahing bentahe sa larangan ng digmaan. Una, ang tuloy-tuloy na supply ng amunisyon mula sa Estados Unidos ang pangunahing dahilan kung bakit na ipagpapatuloy ng IDF ang mataas na antas ng pambobomba mula sa himpapawid at mga operasyon sa lupa nang hindi nauubusan ng supply. Pangalawa, ang pondo para sa depensa laban sa misil ay nagbibigay ng proteksyon laban sa libu-libong pag-atake gamit ang mga rocket at drone mula sa Hamas, Hezbollah at Iran. Dahil dito, naitutuon ng militar ang lakas nito sa mga operasyong pansalakay. Pangatlo, ang pag-iwas sa mahahabang proseso ng pamahalaan sa pamamagitan ng maliliit na paglilipat ng armas ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng mga supply para sa mga kumpanyang gumagawa ng kagamitang pandepensa. Dahil dito, nananatiling napakalakas ang pambansang estratehiya at kakayahang magsagawa ng operasyon ng Israel sa kabila ng matagal na labanan. Ang ugnayan sa pagitan ng supply ng armas at kakayahang militar ay patuloy na nagiging sentro ng debate sa mga pandaigdigang institusyon. Sa loob ng Kongreso ng Estados Unidos, kasalukuyang nagtutunggali ang 2 pangunahing pananaw hinggil sa pagpapatuloy ng tulong militar sa Israel. Iginigiit ng mga taga-suporta ng patuloy na tulong na mahalaga ito upang mapanatili ang Qualitative Military Edge o QME ng Israel sa rehiyon. Sa kanilang pananaw, ang malakas na kakayahang militar ng Israel ay nagsisilbing pangunahing panakot laban sa mga armadong grupong sinusuportahan ng Iran. Sa kabilang banda, ang mga kritiko at organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao tulad ng Amnesty International ay nagsusulong ng pagbabago sa kasalukuyang patakaran. Isinasaad nila na ang tulong militar na walang kondisyon ay nagdudulot ng matinding paglala ng labanan, malawakang pinsala sa mga sibilyan at mga posibleng paglabag sa pandaigdigang makataong batas. Dahil dito, nananawagan sila para sa mas mahigpit na kondisyon o pagpapatigil sa pagpapadala ng ilang partikular na uri ng amunisyon. Dahil sa mga argumentong ito, nakatutok ngayon ang Senado at kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos sa komiteng binubuo ng mga kinatawan mula sa 2 kapulungan para sa National Defense Authorization Act o NDAA. Sinusuri rin ng mga mambabatas ang pagpapatupad ng Lihilo at National Security Memorandum 20 o NSM-DEVALUA upang tiyaking hindi ginagamit sa mga paglabag sa karapatang pantao ang mga armas na gawa sa Estados Unidos.
Sa katunayan, ilang senador ang naghain ng Joint Resolutions of Disapproval o JRD upang subukang harangin ang mga partikular na bentahan ng armas. Ilang ang Joint Resolutions of Disapproval upang subukang harangin ang armas. Ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan at sa Kongreso ng Estados Unidos ay may direkta at matinding epekto sa Pilipinas, lalo na sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Sa kasalukuyan, may mahigit 2 milyong overseas Filipino workers o OFW na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Ang anumang paglala ng labanan ay agarang nagdudulot ng matinding pag-alala sa milyon-milyong pamilyang Pilipino sa bansa. Upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa mga lugar na may labanan, nagpatupad ang Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW ng mga opisyal na antas ng babala sa panahon ng krisis. Sa Gaza Strip, ipinatutupad ang Alert Level 4 na nangangahulugan ng sapilitang paglikas at pagpapauwi, pati na rin ang ganap na pagbabawal sa pagpapadala ng mga manggagawa. Ito ang pinakamataas na antas ng babala na nag-aatas sa lahat ng Pilipino na lumikas mula sa lugar. Para naman sa Israel at West Bank, ang kasalukuyang kalagayan ay nasa ilalim ng Alert Level 2 o yugto ng paghihigpit. Sa ilalim ng antas na ito, ipinagbabawal ang pagpapadala ng mga bagong tanggap na OFW, ngunit pinapayagan ang pagbabalik ng mga dati ng manggagawang may umiiral na kontrata. Sa Lebanon at Iraq, nakataas ang Alert Level 3 na nagbibigay ng pagkakataon para sa kusang loob na pagpapauwi sa mga nagnanais bumalik sa Pilipinas, habang nananatili ang Jordan sa Alert Level 1 o yugto ng pag-iingat. Naghain na rin ng mga konkretong hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas upang matulungan ang mga kinauukulang mamamayan. Inatasan ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak ang lahat ng OFW sa rehiyon na agad magparehistro sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas o Migrant Workers Office o MWO. Naghanda rin ang pamahalaan ng pondong pangkagipitan para sa pagpapauwi gamit ang Action Fund ng DMW at Assistance to Nationals o ATN Fund ng DFA para sa anumang biglaang paglikas. Sakaling kailanganin ng mga natatanging biyaheng panghimpapawid para sa pagpapauwi, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na magpadala ng tulong. Maaaring dumaan ang mga operasyon sa paglikas sa mahahalagang tawiran sa hangganan tulad ng Rafah sa Egypt kung pahihintulutan ng mga autoridad. Para naman sa mga Pilipinong matagumpay na makauwi sa bansa, naglaan ang pamahalaan ng tulong sa muling pagsisimula na nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 piso, kasama ang tulong pangkabuhayan at muling pagsasanay sa mga kasanayan mula sa TESDA. Bukod sa usapin ng seguridad ng mga OFW, ang krisis sa gitnang silangan ay may napakalaking epekto sa pambansang ekonomiya ng Pilipinas. Ang ating bansa ay labis na umaasa sa inaangkat na krudong langis kung saan 75 hanggang 78% ng ating inaangkat na langis ay nagmumula sa gitnang silangan. Dahil dito, ang anumang banta sa daloy ng supply o kawalang katatagan sa politika at seguridad ng rehiyon ay agad na nagpapataas sa pandaigdigang presyo ng petrolyo. Batay sa mga pagsusuri sa ekonomiya, ang bawat $10 na pagtaas sa presyo ng bawat bariles ng langis sa pandaigdigang pamilihan ay nagdaragdag ng 0.6 na bahagdan sa pangkalahatang inflasyon ng Pilipinas. Kasabay nito, ang kaparehong pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapababa rin ng 0.2 bahagdan sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, ang pagtaas sa presyo ng Brent at Dubai crude ay agad na ipinapasa ng mga lokal na kumpanya ng langis sa presyo ng gasolina at diesel sa mga gasolinahan. Ang pagtaas na ito sa presyo ng petrolyo ay nagdudulot ng matinding sunod-sunod na epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mas mahal na gasolina at diesel ay direktang nagpapataas sa pamasahe at gastos sa transportasyon ng mga pangunahing bilihin. Nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa mas mahal na inaangkat na pataba, pati na rin sa singil sa kuryente mula sa mga planta ng kuryenteng gumagamit ng langis. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapalaki rin sa kakulangan sa kasalukuyang kwenta ng bansa at nagdudulot ng matinding paghina sa palitan ng piso laban sa dolyar ng Estados Unidos. Kapag humina ang piso, lalong nagiging mahal ang pag-angkat ng iba pang produkto mula sa ibang bansa. Sa huli, ang mga mamamayang Pilipino ang nahihirapang harapin ang epekto ng tumataas na presyo ng mga bilihin habang nagpapatuloy ang krisis sa gitnang silangan. Sa larangan ng diplomasya, ipinairal ng Department of Foreign Affairs ang isang malayang patakarang panlabas upang balansehin ang pambansang interes.
Sa mga pagpupulong ng United Nations General Assembly, nagpapanatili ang Pilipinas ng isang maingat at balanseng posisyon. Ang bansa ay umiiwas sa pagboto o sumusuporta sa mga resolusyong nagsusulong na makataong tigil putukan at proteksyon para sa mga sibilyan sa mga lugar na may labanan. Layunin ng estratehiyang ito na protektahan ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos at Israel habang sabay na pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga OFW sa mga bansang Arabo. Sa pamamagitan ng balanseng diplomasyang ito, sinisikap ng pamahalaan na manatiling hindi kumakampi sa mga pampulitikang sigalot, ngunit matatag sa pagtataguyod ng karapatang pantao at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa kabuuan ng mga kamakailang kaganapan sa Gaza City tulad ng pagbomba sa Al-Mutakin Mosque at paglala ng sitwasyon sa West Bank ay nagpapakita ng hindi humuhupang tensyon sa rehiyon. Ang patuloy na tulong militar mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng bilyon-bilyong dolyar na pondo sa ilalim ng NDAA at mga karagdagang pondong pangkagipitan ay nananatiling pangunahing salik na humuhubog sa kakayahan ng ah, militar ng Israel na magsagawa ng mga operasyon. Samantala, ang mga desisyong gagawin ng Senado ng Estados Unidos sa mga susunod na araw hinggil sa NDAA at sa mga probisyon ng NSM 20 at Lehilo ay magiging mahalaga sa magiging direksyon ng tunggalian. Ang bawat pagbabago sa pampulitikang sitwasyon sa Washington ay may direktang implikasyon sa daloy ng mga armas at sa pangkalahatang seguridad sa gitnang silangan. Para sa Pilipinas, patuloy na babantayan ng mga otoridad tulad ng DFA at DMW ang mga kaganapang ito upang agad na makatugon sa anumang banta sa ating mga OFW. Ang pagsubaybay sa mga antas ng babala at kahandaan ng mga programa sa pagpapauwi ay mananatiling pangunahing prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Dahil mabilis na nagbabago ang sitwasyon sa lugar, patuloy na kukuha ang ating tagapag-ulat ng mga karagdagang pagpapatunay at opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Mahalaga ang pagkuha sa mga pinakabagong pahayag hinggil sa operasyon ng IDF at sa mga ulat ng mga lokal na otoridad sa kalusugan upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng tumpak, patas at objetibong balita sa publiko. Paano nga ba ito makaaapekto sa mga susunod na araw? Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa aming channel para sa mga panibagong ulat,